Itong Davao po mga kababayan na yung kay Marantan mga kababayan. Ito po si Marantan ay bagong appointees po ito ng Davao sana para maging hippie dyan sa lungsod ng Davao. Pero ayaw aprobahan ni Mayor Baste Duterte. Bakit? Natatakot ka ba? Akala ko ba matapang ka? Ano ba naman yan? Aproban mo na yan kung talagang ikaw ay para sa mga sa bayan, sa mahihirap, at saka kung talagang para ka sa bayan, aproban mo na yan dahil ang gagawin naman dyan ng PNP magtrabaho lang naman, hindi naman siguro gagawa ng mga kalokohan yan. At higit sa lahat ay sugpuin ayon kay Marantan mga kababayan ay gusto niya sugpuin ang lumalaganap dyan na panggagahasa sa ating mga kababayan dyan sa lungsod ng Davao. Mga kababayan, dami po pala talaga manyakis dyan. Ang dami po talaga manyakis dyan, pero hindi po natin yan nalalaman kasi nga po, yung mga nakaraan dyan at mga namumuno dyan ay tinatago po nila yung mga krimen na nangyayari dyan sa Davao mga kababayan. Okay? Kaya dito sa mayor ng Davao na si Baste Duterte, ay wag mo nang idaan yan, wag mo nang idaan sa politics. Dahil hindi naman dapat yan, yan po ay nagtatrabaho lang at binigyan po siya dyan ng trabaho, ito si Marantan, para sugpuin yung mga nangyayari dyan na krimen dyan sa loob ng Davao na hindi nyo naman kaya sugpuin. Diba? Ang kaya nyo lang sugpuin, yung pinagmamalaki, yung droga, na hindi naman talaga nangyayari. Diba? Dito kay Mayor Baste Duterte, baka hindi ka na busy dyan ngayon, araw na to, aprobahan mo na yan. Para makapagtrabaho na yung ating mga kapulisan dyan. Diba? Akala ko ba matapang ka? Bakit parang natatakot ka? Diba? Okay mga kababayan, ito yung para hindi tayo pagsabihan na hindi tayo pag-isipan ng fake news tayo dito. Hindi katulad ng mga DDS na to. Talagang fake news po ha. Ito po mga kababayan ang balita. Nagsalita na si Davao City Police Office Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan kung sakaling hindi siya aprubahan ni Davao City Mayor Baste Duterte bilang City Director. Mahigit isang linggo pa lang nanunungkulan sa lungsod bilang Acting City Director si Marantan. Everything is possible. Even if you are permanent, you can still be relieved. How much more if you are acting, and how much more if you are NOIC. So, walang permanente sa mundo. Lahat tayo ay we come and go. Ayon kay Marantan, hindi pa umano sila formal na nag-uusap ni Mayor Baste patungkol sa kanyang appointment. Nitong Martes, July 23, kinumpirma rin ni Piero 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na nagsumite na sila ng letter sa opisina ni Mayor Baste. Your Honor, that will be dependent upon the response that we will receive on the letter that we sent to the Mayor informing him of the appointment of Colonel Marantan. If the Mayor accepts the designation of Colonel Marantan, sir, I do believe that there will be no more point of sending him another set of names, sir. Gayunpaman, sinabi ni Marantan na nais niyang mag-iwan ng magandang legacy sa Davao City. Yung nagawa ko ng 27 years, sa tingin ko, gusto ko rin gawin yung mga mabubuting nagawa ko. Leaving all the unpleasant behind. So, yun ang gusto kong gawin. If given the chance. Samantala, nababahala naman si Marantan sa mataas na kaso ng rape sa Davao City. Ayon sa record ng Davao City Police, nakapagtala na ng 41 rape cases sa lungsod mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Karamihan dito ay mga kababaihang edad 11 hanggang 17. Karaniwan ay niya nangyayari ito sa loob ng tahanan, lalo na sa mga liblib na lugar. What alarms me most is the numerous cases of rape. Just yesterday, meron na namang isang rape case.
In fact, that's the priority now. Dapat mayor ng Davao na si Baste Duterte, yan dapat ang inuuna kasi. Di ba? Hindi pa mumulitika. Di ba? Ito po dapat ang inuuna, ito po dapat ang sugpuin, itong panggagahasa dito sa lungsod ng Davao na itong itong taon lang pala, simula January 41 rep na po ang nangyayari dyan sa pangre-rep dyan sa Davao, mga kababayan. Bakit po hindi ito binabalita, di ba? Dami pala rapist yan sa Davao, sabi ni Car Alejo. Good morning, sir. Sa Tacho, di ba? Napakarami palang rapist yan sa Davao. Tama ito si Car. Talagang rapist na po ito matatawag dahil sabi na nga po sa PNP, nagsalita na po ang PNP natin na simula January po, mga kababayan, hanggang Mayo ay umabot na po ng 41 rep ang naganap diyan sa lungsod ng Davao. 'Di ba? Nakakabahala po ito. Kasi kung hindi po ito masusugpo, pag nakatakas po ito si Kibuloy sa kanyang kaso, baka maulit na naman. 'Di ba? Nakakatakot kasi parang pinapayagan na lang ng ng pamunuan siguro ng Davao diyan. Bakit nagkaganito ito? Wala bang napaka-imposible naman na walang nagrereklamo diyan? Yeah? Napaka-imposible naman na walang pakialam tong mga taong ito na mga kapitbahay para, di ba? Ay siguro may mga nagrereklamo kaya nga nalaman ng PNP. Kaya lang ang tanong dito, bakit tahimik ang mga politiko dyan sa Davao? Yan po ang nakakatakot. Kasi parang pinapayagan na po nila yung ganyan sistema na okay lang manggahasa na manggahasa sa mga kabataan. Yeah? Okay lang na repin. Diba? Kaya ito si Kibuloy diba? Kaya ginagaya aprobahan mo na yan Mayor Baste Duterte itong appointment ni Marantan para naman masugpo na yung mga rapists dyan sa Davao. Mahuli, di ba? Kung kinakailangan ikulong, di ba? Tapos ipano doon sa loob ng silda, ipatikim sa kanila ang kanilang pinatikim sa mga kabataan, di ba? Tuloy. Please. In fact, that's the priority now. Na mag-intervene na yung mga law enforcers. We cannot do it alone kasi it's a family issue. Larger percentage of that are cases na incestuous cases. Nais din ni Marantan na magkaroon ng upskilling ng mga pulis sa lungsod, lalo na sa pagtukoy ng mga pampasabog at improvised explosive device o IED. I was showing some IED components sa mga policemen natin. Some can identify, some cannot. So I said, it's timely for me to give them a crash course of IED components. Lingid naman sa kaalaman ng karamihan si Marantan na isang PWD dahil sa kanyang orthopedic disability. Mayroon na siyang 52 metal screws, 4 na bone plates at replaced knee dahil sa malulubhang sugat sa katawan na natamo niya sa mga police operations. Tumanggap na rin siya ng PNP Medal of Valor mula kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya at 2 beses na na-promote dahil sa kanyang paglaban sa mga kriminal at terorista. Lelay Moreno, humahataw sa balita ngayon. Grabe, ang angas pala ng pulis na to. Tapos ayaw aprobahan ni Mayor Baste Duterte dahil sa pinupolitika niya. Sana Mayor, wag mong idamay ang ating mga kapulisan dyan, diba? Dahil gumagawa lang naman sila ng kanilang trabaho, diba? Sumusunod lang naman sila sa pinag-uutos sa kanila, sa kanilang
commander, di ba? Wag mo namang idamay. Para naman yan sa mga kababayan mo dyan sa lungsod ng Davao. Di po ba? Kaya sana dito kay Mayor Basti Duterte, umayos ka. Akala ko ba peaceful ang Davao? Davao. Damao. Damao. Oh, di ba mga kababayan? Yun din ang akala ko dahil sa pagkakatanda ko po, yan po ang sinabi ni Bong Jisunsa na wala raw talaga raw tahimik ang Davao, wala raw gulo, wala raw drug addict, wala raw mga rapist. Ano mga sasabi mo dito, Jisunsa? Hindi kaya nasasabi mo lang yan dahil nga talagang ang puso mo nasa mga Duterte. Diba? Wala ang puso mo, wala sa taong bayan talaga. Ganyan ang mahihirap sa mga politiko na to na, diba? Talagang namimersonal. Dapat kung politiko kayo, halimbawa kunyari lang naman magkakaroon kayo ng mga dramatic dyan. Dapat po, iniisip nyo pa rin yung taong bayan. Diba? Iniisip nyo pa rin dapat yung taong bayan, hindi yung mga kung sino-sino lang. Diba? Yung mga sarili nyo lang mga iniisip. Hindi dapat ganun. Kung talagang naglilingkod kayo sa bayan, isipin nyo po yung mga mamamayan. Tulad nito, lumaganap yung panggagahasa dyan sa Davao. Bakit hindi na-actionan yan? Diba? Bakit hindi nakukulong yan? Bakit hindi nahuhuli ang mga rapist na yan? Kasi kung hindi po yan mahuhuli, tapos lilipat lang po ng ibang lugar yan, ganun na naman po ang gagawin yan. Tapos tatakas na naman, lilipat naman sa ibang lugar, ganun na rin po ang gagawin yan. Kasi nga nasanay ng nasanay, di po ba? Kaya mas maganda dyan po, aksyon na ng PNP para hindi na po ito lumipat ng ibang lugar para makapagmanyakis. Diba? Diba? Kaya sana Mayor Basti Duterte aprobahan mo na para makapagtrabaho ng ating kapulisan dyan at mahuli na itong mga rapist na to. Kung talagang hindi nyo kinakanlong itong mga masasama tao dyan sa Davao. Diba? Tama nga naman, tahimik ang mga biktima. Walang silang magawa. Correct. Natatakot. Siya pa yan. Tahimik, walang nagrereklamo kasi nga natatakot. Bakit natatakot? Kasi nga walang tiwala sa politiko. Walang tiwala sa mga kapulisan. Ganun yan Kung ang mamamayan walang tiwala sa kapulisan, ay napaka-imposible naman na hindi lumapit sila sa mga politiko, lalong-lalo na kung ang politiko naman katiwa-tiwala. Diba? Pero kung ang politiko wala rin silbi, tapos yung mga kapulisan dyan hindi pwede pagkatiwalaan, talagang walang mangyayari. Talaga naman lalaganap ang kasamaan dyan sa Davao. Kaya anong sinasabi dito ni Bong Jisunsa na napakatahimik ang Davao? Ano ito? Katang isip lang ng mga kapulisan? Sabi pa nga ng Pangulo, hindi ito katang isip. Talagang nangyayari ito, nasa record ito. Nasa record po ito ng logbook nila. Nasa loob ng mga presinto. Diba? Kaya wag mo naman personalin na Mayor Basti Duterte. Okay? Dahil hindi naman yata tama yan na idadamay mo ang ating mga kapulisan na nagtatrabaho lang naman tapos sumusunod lang naman sila sa pinag-uutos sa kanila. Okay? Mayor? Peace, Peace.
Siguro ito si Mayor na to, galit na to sa mga tulad natin na mga bumabati ko sa kanila. Sabi siguro ni Mayor, basta umanda lang kayo sa amin. Umanda lang kayo sa amin, yayariin namin kayo kapag nakabalik kami sa Malacanang. sabi siguro ni Mayor Baste, sip siguro ni Mayor Baste Duterte, no? Putik, ito si Balitabay. Ito si Mike Abi, Mike Cervantes, Mima, Chris Ulo, Batang Toit. Siguro putang galit na itong mga Duterte na to sa mga vlog. Hindi, alam nyo mga politiko kayo, kahit sino na mga politiko, wag naman kayong balat sibuyas. Kamsa ko sa Smile Emeline, shoutout sa'yo. Thank you. Wag mo naman kayo mga politiko, ito lang naman ang masasabi ko sa inyo. Hindi naman po lahat ng oras, lahat ng pagkakataon kayo binabanatan. Dumidepende po tayo sa issue. Yun lang naman po yun. Huwag naman kayo maging balat sibuyas na katulad ni Lito Lapid. Huwag kayo maging balat sibuyas dahil natural lang po yan dahil politiko kayo nakadepende po kasi yan sa issue. Pero kung walang issue, tapos bigla naman kayong babanatan ng babanatan, yan ang mali. Diba? Yan po yung mali. Kaya huwag kayong balat sibuyas. Hindi, yan naman ay hula ko lang na ganito ang isip ni Baste. Iniisip niya siguro po pag nakabalik ako sa Malacanang, kapag nakabalik kami sa Malacanang, humanda kayo.